Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo na galing sa ating, ito iba to, PH News Files mga kapatid. Shoutout kuya, no? Re-reactionan lang din natin itong si Kuya Coach Oli. Itong si PH Update, bali parang kinat niya yung buong video ni Kuya Coach Oli para makita yung pinaka-importanting balita. Importante naman lahat pero yung highlights kumbaga. Ito na po, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Yan mga kapatid, si PH News Files, nasa description niya, na-subscribe na lang yan para updated kayo sa mga nilalabas niya mga video. At ito, pag-usapan nga natin, ito talagang marami hong nagalit dito Kasi si PBBM daw nag-credit grabber. Wow. Yung tulay pala na ginawa dyan sa Davao City, noon pa pala talaga yan. Kumbaga hinanapan ng budget po ng Tatay Digong. Tapos ngayon, legacy daw ni PBBM. Makapal pag ganun, di ba? Ilang taon ba ginagawa ang tulay? 3 taon? Di rin, di ba? 2022 daw ginawa, sabi ni BBM. Ngayon, magle-legacy ka lang din naman, bakit sa baluarte pa ng Davao City? Di ba? Hindi ba pwedeng sa North? Kasi baluarte mo yon. Bakit Davao City? Di ba? Yun na lang isipin nyo kung nagsasabi siya ng totoo. Okay, i-play na ho natin ito mga kapatid. Alamin ho natin itong update na to. Nagalit si Kuya Coach Oli rito BBM, muntik nang madisgrasya sa Davao Bridge. Hindi nyo alam yun, ano? Hindi binalita yan ng mainstream media. Mamaya pag-usapan natin. Muntik na, sayang. Sayang, sana hindi siya kamuntikan, no? Sana hindi kamuntikan. Di umano. Kailangan yun Alam mo naman, pagkakalaban ka ng gobyerno ngayon, di umano, iniipit. Pangalawa, bagong pelikula ni Charis. Diba? Maganda yan, Huh? Sino bang Charis to? Ito ba yung anak ni ano? Merong bagong magre-resign sa ICI. Bakit kaya? Pang-apat, saan dinala ni BBM ang kalahating bilyon? Meron pong nawawalang kalahating bilyon. Ang nagsabi mismo nito ay ang gobyerno. Kalahating bilyon nawawala. Sus. Bilyon-bilyon nga nawawala Hanggang ngayon di ba? Tapos ngayon kalahating bilyon. Grabe naman itong mga pinagagagawa ng gobyerno natin ngayon. Saan dinala ni Bongbong? Okay. Kay Bongbong to. Ang 5, BBM. Plano i-blackmail di umano si Sara. Ayan po ang ating magiging topic ngayon. Huwag pong kakalimutan. Ba-blackmailin si Sara? Si ating BP Sara? Okay. Like nyo po sana itong vlog na ito. And huwag pong kakalimutan din. Sana po ay doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ni Coach Oli. Subscribe na po. Click nyo lang yung subscribe button dyan. Libre po yan. Konting lambing lang po. Click lang. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Alright. Ito, pag-usapan muna natin itong mahiwagang bridge na ito. Pwede natin ito pangalan ng London Bridge. Hindi po babagsak yan. Sa Davao po yan ginawa Okay, so merong dito, merong balita. Kaya nga iniisip ko nga kung talagang legacy ni BBM yan, bakit hindi sa gawin dun sa Manila? Ang dami-daming pwede panlagyan ng tulay dun. Di ba? Alam natin, Pilipinas, naman yan kahit saan naman Pero di ba ikaw, mayroon kang probinsya, di ba, taga-north ka? Di dapat, ang dami dun ang daming pwedeng gawin dun May mga problema pa nga ata dun Di umano, muntik madisgrasya dito si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan natin. Bubuksan na sa publiko ang Bukana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City. Ito na yung bukas na ngayon. Ang lintik, no? Ang ganda. Alam mo, inaantay naming bridge? Yung Samal Bridge. Naku. Oo, sa Samal naman, no? Baka angkinin na naman yun. Malayo-layo din yun no? Pero andyan na yan mga kapatid, baka nga natatanaw nyo na di ba? So, baka pag natapos yun, malamang BBM legacy na naman. Maganda ron. Kahit kami pinapasyal doon ng maraming salamat sa KOJC sa SMNI. Dumadaan kami doon, Roro.
Roro pa lang, saglit lang yon, pero ginagawa ng bridge. Pero bago tayo pumunta ron at habang inaabangan natin yon, eto muna tayo sa bridge na to, napakaganda. Ang tindi nito, malupit. Talong-talo talaga ang mga dito sa Metro Manila. O, sige, tuloy. Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Ay, sa 15 nila bubuksan. Hindi Okay, sa 15. importante kung kailan nyo bubuksan. Ang tanong, kailan yan na-conceptualize? Sinong gumawa niyan? Oh, China. Meron bagong tandem. Si Bongbong at saka sa China. O, ibig sabihin, di ba ayaw nyo sa China? Puro to puro to sumbat eh. Tapos ngayon gusto niya na yung China. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ayun, so yun ang ibig niya sabihin, gagawin na. Okay, sa December 15 at matatapos sa 2027 all the way. So madaling salita, ang pinapalabas nito, kanyang proyekto. Hindi man lang niya babanggitin dito, ito'y panahon pa ni Duterte. Proyekto po ito ni BP Sara. Pero napanood ko mga kapatid, sa amin ni PBBM dito, nagsimula daw yan 2022. 23, 24, 25. Ibig sabihin yung bridge na yan, 3 taon lang ginawa. Hindi, narinig ko lang kay BBM 2022 daw eh. Correct me if I'm wrong Tignan natin. Oy, excuse me po. Makikipag-deal ba ang China kay Bongbong? Hindi, yung totoo lang. Huwag nga tayong maglokohan. Inaaway nga niyan yung China eh. Yumayakap nga yan sa Amerika eh. So ito hindi proyekto ni Bongbong. Isipin mo, walang proyekto si Bongbong. Kasi ito'y credit grabber lang eh. Inaangkin niya nang dahil sa kanya. Kaya ito matatapos. Hindi, kahit wala ka, kahit hindi ka nabuhay sa Pilipinas, Bongbong Marcos, tapos yan. May budget na ho para dyan. Kumbaga, labas na si PBBM dyan eh. Meron ng budget para dyan. Nakalaan na, bago pa nakapasok si PBBM, na kumbaga nakaprogram na yan. Tinatapos talaga yan. Hindi para kay PBBM. Para ho sa Pilipinas. Tapos ngayon, malalaman natin, siya ang nagpasimula. Ang tindi talaga ni BBM, Ang punto dito, wala kang proyektong ganyan, tapos bigla-bigla, sa Davao merong proyekto ka? Sa buong Pilipinas, wala kang ganyan eh. Sino maniniwala na sa isa mong proyekto na ganyang kaganda, na bridge, na infrastructure, sa Davao mo pa gagawin? Naku, huwag tayong maglokohan. So, ang one and only project mo, sa Davao pa? Grabe. Ang kapal na ng mukha kung gano'n. Bongbong, talagang yung utak mo sunog na. Huwag nyo nga kaming niloloko, Bongbong Marcos. 3.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Yan 500 kilometro. 500 kilometers. Matindi ang proyekto na yan. So kung iisipin mo, nung mga nakaraang taon, binabanatan niya yung China. 'Di ba? Na kumakapit siya sa US. Nung mga time na yun, ibig sabihin nakikipagkasundo siya para lang magawa yung tulay na yan sa China. Tapos parang inaaway niya yung China. Ang gulo talaga ng utak ni... Hirap talaga pa na pagtripan ng Bongbong Marcos. Huwag na natin paglayo-layuin eh. Hindi po arok ni Bongbong Marcos yung ganyang klaseng proyekto. 500 kilometers na proyekto. Yung Ilocos Norte nga hindi nila maayos. Aayusin pa nila yung Davao. Alam nyo ba yung 500 kilometers? Kasi dati minotor ko yung minotor. Metro Manila to La Union. So doon pa lang parang 300 plus na eh. No? Tapos ito, ganun kalayo. Hindi ang sarap ng biyahe mo dyan. Di ba? Yung 330 kilometers ata, La Union to Manila. So, ang dami, may paliko-liko ka pa dyan. Ito tulay, ang ganda. 500 kilometers. Napakaseryoso ng tulay na to. Di ba? Ang haba. Wow. Di ba? Tapos, si PBBM ang may gawa.
Wow, ah. Ang galing nyo, ah. Ano ba yan? Hindi na ba siya nakakapag-isip ng tama para sa sarili niya? Ako'y nagtatanong lang, ganun na ba siya kadesperado para lang magpabango sa mga tao? Masabi lang na siya yung gumawa niya. Kakaawang presidente. Tanga na lang ang maniniwala kung si BBM na. Pag kayo naniniwala, pinipilit nyo yung paniwalain ng sarili ninyo na kay PBBM to, malaking katangahan na yon sa sarili ninyo. Bakit? Hindi kayo nag-search. Ngayon, pag nag-search kayo, pipikit nyo mga mata nyo. Hindi, basta si PBBM gumawa niya. Kaya naman tayo, mga kapatid. Hindi na tayo mga bata. Ay, nako. GG. Alam mo, itong Pilipinas na to, hanggat yung mga nakaupo, ganyan mag-isip, nakakatawa. At akala nila, hindi sila nakikita ng taong bayan. Akala nila kapag nagpapaliwanag sila, lalo na si Manang Claire, akala nila naniniwala yung mga tao. Hindi nila alam, lalo lang nilang nilalagay sa katatawanan itong Pilipinas. Buti na lang ho, meron na tayong mga social media. Alam na ho ng mga tao, bukas na po yung kanilang kaisipan. Alam mo, pag halimbawang mga bias media lang nagbabalita niyan, wala. Buti na lang may mga nagbabalita ng katotohanan. Diba? Hindi sa kanya to, alam din niya ng mga taga-kabila. Hanggang kailan nyo po titiisin yung pagtatanggol nyo dyan? Bitawan nyo na pag nakikita nyo ng may mga mali. Depende na lang kung sip-sip ano kayo, sip-sip dumi. Bahala kayo. Gusto nyo yan diba? Davao. Huwag na tayong maglokohan. Hindi kayang abutin ng utak yan ng adik. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Ang sarap magmotor dyan, o kaya, yung hataw-hataw ka ng kotse dyan. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang debarment ng China Communications Construction Company. At 2011 pa. Kaya nga ang sinasabi nila, kaya ito proyekto ni Sara, wag nga tayong mag-ano-ano dyan. Di umano, yan ang sabi, 2011 pa. Okay? In short, hindi ito kay Bongbong Marcos. All the more, China pa. Si Bongbong pro-China? designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo din ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang 6 pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank ng mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pumirma ng 15 billion kung magkano man yan? Si PRRD. Alam mo, meron kasi akong ganyang kaibigan. Alam ko makaka-relate kayo dito. Yung lahat na lang ng meron ako, aagawin. Oo, yung pati style gagawin. Nagkaroon na kayo ng kaibigan ganyan. Gagayahin lahat. 'Di ba? Nakakaasar. Tapos kunwari una niyang idea. Lahat kukuhanin. Sabi ko nga, kunin niyo ng lahat sa akin. Wag lang siya. Naging kanta. Joke lang po. Kasama ang China noong 2019. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao. Para sa agenda ay... Yan. Itong dito, ito Bongbong Marcos, itong sabi nila, okay, pinayuhan to si Bongbong Marcos. Di umalis ka agad dyan sa Davao City. Bakit? Stricto po sa adik dyan. Madidisgrasya ka dyan. Muntik na nga daw to madisgrasya dito. Kasi baka mamaya, nagpag-iingat tayo kasi sa lahat ng syudad sa Pilipinas, sensitive ang Davao sa adik. Delikado ka dyan. Baka mamaya merong naiwan sa bulsa. Yung almusal mo. Baka naiwan mo, Bongbong Marcos, yung almusal mo, yung sabi ng kapatid mo na si Amy, iba yung almusal mo. Baka may naiwan dyan. Ayari ka. Madidisgrasya ka dyan. Oo. Kaya mag-iingat ka ng punta-punta sa Davao. Delikado. Medyo yung damit mo, papalaban mo ng maayos. Ang masama nito, ito.
Baka may nalaglag na buhok. Si Bongbong dyan. Maraming nag-aabang. Ay, gustong-gustong kuhanin yung buhok nito si Bongbong Marcos. O kaya dapat, Bongbong, nagsombrero ka. Nagtingin-tingin ka ba sa paligid? Kung may nakita kang baka may sniper dyan. Ha? Mukha pa naman yung buhok mo, naglalagas na. Delikado. Mapa-hair follicle ka dyan. Wag. Of all places in the Philippines, wag mong lolokohin ang Davao patungkol sa drugs. Delikado ka dyan. Ito po, next topic po. Ito po, tingnan natin. Ito yung pagdating ni Bongbong Marcos dyan sa Davao. Sinalubong siya. Talagang nagkagulo yung tao. Sinalubong siya. Alam mo, namimiss ko na yan, ha? Yung sigaw ng puro Duterte. Duterte. Isipin mo, ikaw ang dumating, ang sigaw ng tao, Duterte. Baka mamaya si Sara pumunta ng Ilocos Norte, ang sigaw doon, Duterte rin. Di ba? Huwag kang punta ng punta sa teritoryo, tapos ang dami mo namang gwardya. Hindi ka talaga gusto ng tao. Kung sa ibang lugar nga, papakita ko sa inyo mamaya, ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos sa Davao pa. Tingnan mo. Ang sakit sa puso niya, no? Ang balita ko dito, marami daw dalang gwardiya si Bongbong Marcos. Marami rin siyang for his protection naman. Normal naman 'yun sa isang presidente. Balita ko din marami rin siyang dalang barbero. For the protection of the hair. Lang 'yon, nakabantay lang 'yon, para kasi pag may nalagas na buhok, may nalaglag, kailangan pupulutin agad 'yon. Pupulutin 'yung kahit malakas ang hangin ng helicopter, pupulutin agad ng barbero 'yon. Kakatiwala nila katiwala nila 'yung barbero ni Bongbong Marcos. Dahil sa lahat ng pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos, more than proteksyonan niya 'yung asawa niya, mas pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos 'yung buhok niya. Kasi delikado siya. Pag may isang balbas man lang nalagas, yari si Bongbong. Ako hindi, ito sabi, ito dyan sa Davao, na-experience namin dyan. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras, nakalimutan ko na. Pero maagang nightlife dyan. So dapat siguro si Bongbong Marcos wag na dyan magpagabi. Una nga, baka makuha yung buhok niya. Pangalawa, walang nightlife dyan. Baka dyan pa siyang pumarty-party. Ako yung nagpapayo lang naman, Bongbong Marcos, dahil baka yung routine yung ginagawa, baka mamaya dyan ka pa alam mo na, baka magganong-ganong ka pa dyan, mahuhuli ka talaga dyan. At saka bawal ang party dyan sa Davao hanggang madaling araw. If I'm not mistaken, ang mga bar dyan, sarado na ng 11 eh. Kasi nag-ano kami dyan eh. Nung huli, nagpasyal-pasyal kami dyan ni Jay. Ang aga nung last call. No, last call agad. Wala na yung wala nang drinks. Sasara na yung bar. So, hindi ko alam kung pumarty pa. Alam naman natin si Bongbong Marcos mahilig pumarty. Hindi natin alam Hindi natin alam kung pumarty pa. Sana kung may nanonood po tayo sa vlog ngayon ng mga taga Davao, ano pong balita ninyo? Si Bongbong ba ay pumarty pa dyan? Or baka gumanong-ganong pa yan dyan, umuwi ba siya agad? Pero yun nga, sabi ko nga, delikado siya dyan. Huwag niyang gagawin huwag ka na dyan mag-almusal. Okay? Huwag ka na dyan magpagabi kasi yung ginagawa mo sa gabi, delikado. Tapos huwag ka na rin magpaumaga kasi yung almusal mo medyo kakaiba. Bawal dyan sa Davao. Hindi po pwede. Dalhin mo na lang sa ibang syudad. Siguro sa Ilocos Norte, baka pwede yun. Pero sa Davao, bawal yan. Okay, next. Okay, from one addict to another addict. Di umano. Sabi ng atin nyo yan, sabi ng tita mo yan. And from one magna to another magna. Sige, pag-usapan natin ito mag-ama. Eto si Sandro, nagpa-imbestiga sa ICI. Pero tingnan nyo, niloloko talaga tayo nito mag-ama. Yung tatay, tinatarantado tayo dahil, kunwari, pinalalabas, proyekto niya yung bridge. Wala pong infrastructure si Bongbong Marcos. Mas lalong-lalo na sa Davao. Doon pa niya gagawin? Kaysa ipagpapagawa niya ng bridge, ilalagay niya na lang sa maleta, dadali niya sa Forbes Park. And after that, we don't know. Di ba? Okay na. Kayo na mag-isip kung saan dadalhin yung pera. Ngayon,
Ito namang isang anak niya, lolokohin din tayo. Tingnan natin. Pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Gago. Sabog ka ba? Hindi ko alam. Titingnan nyo yung mata kung sabog to. Oh. Lahat na lang, pag nabubuking ang pagnanakaw nyo, distab. Yan ang style nila eh. Oh. Pag nalalaman yung pagdodroga nila, destabilization. Pag nalalaman yung pagnanakaw nila, destabilization. Ang tanong, kaya nyo bang patunayan na hindi kayo adik at hindi kayo magnanakaw? Hindi naman kayo ready. Wala naman kayong ginagawa kung hindi distab eh. Ang pinagsasabi nyo. Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, so, ibig sabihin, hindi daw siya iniimbestigahan. Siya'y tutulong. Una pa lang, doon pa lang eh. Tingnan mo to, niloloko talaga tayo. Kayong ICI, eto sasabihin ko na sa inyo, inutil kayo. Ano ba yung inutil? Walang silbi. Wala kayong purpose dyan. Hindi kayo nahihiya. Yung tataas ng posisyon nyo na achieve sa buhay ninyo. Pagdating sa dulo ng karir nyo, inutil kayo. Hindi daw siyang iniimbestigahan. Tutulong lang siya. Matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Yun! Siya pa ang nagtanong, of all people, ikaw pa, tinan mong gago to. Gago, adik ka. Tinatanong niya, bakit naman ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Alam naman natin sinong nakatira doon. Ikaw ang dapat naming tanungin. Bakit ka maglalagay ng proyekto doon? Di ba? Kasi, madali naman yan eh. Kung may nakalagay na insertion, di umano, sinabi, hindi ko kasi na-check na yung sinabi ni Saldico, yung ebidensya, kung saan-saan meron siyang insertion. Okay? Hindi ko nakita. Admittedly, hindi ko nakita, hindi ko na-check kung may Davao. Ngayon, kung may Davao nga, ba't kami tatanungin mo, bakit? Ba't ka naman maglalagay? Ikaw dapat tanungin namin. Kasi wag mong kakalimutan, ha? Kayong dalawang na magtsuhin, binansagang kayong pork barrel kings. Bakit yung allocation ng DPWH, kayong magtsuhin ng pinakamalaki? Ang liit ng populasyon ng distrito ninyo. Doon pa lang eh. Nakakagago na. Oh. Tapos, ang laki ng insertions nyo. Bakit hindi mo patunayan doon sa nilabas na insertion? Meron namang record dyan ng kamera. Bakit hindi nyo patunayan kung saan napunta yung proyekto na yun? Kesa i-deny nyo ng i-deny, ba't kayo nag-insert? Naka-record naman kung kaninong request yung insertion na yun eh. Oh, di ba? Talaga niloloko tayo na ito mga to. Corina, nauna na rin nagpahiwatig kanina ang presidential son na bagamat nag-request siya at pinagbigyan yung kanyang request for an executive session, ay handa raw siya at binigay niya ang kanyang full consent to the ICI na isa publiko yung kanyang testimonya na na-record kanina during that executive session. Yan ay kung hindi makikita ng ICI na makakasagabal ang mga sinabi ng anak ng Pangulo sa kanilang investigasyon. Inaabangan pa rin natin sa ngayon, Corina, kung sino ang mga nakaschedule na lalabas bukas dito sa ICI at kung sila ay magre-request din ng sarili nilang executive session o ipala-livestream ang kanilang mga testimonya. Corina. So handa na siguro, Paolo, ang ICI na halos lahat na siguro ng susunod mula sa Congress. Ang itong sinabi, okay? Handa daw nagpa-imbestiga ito si Sandro sa ICI. Pero nag-request ng executive session. Okay? Mamaya i-discuss natin. Ihimayin natin isa-isa. Kahapon hanggang kay Presidential son Sandro Marcos today na ito ay hindi magiging live. So kumbaga hindi rin makukuha ng publiko yung kanilang hinihingi na transparency.
na para bang tila nag-aabang tayo dito, Corina, kung sino ang mga mambabatas o di kaya resource person na willing na magpa live stream ng kanilang mga testimonya dito. Kasi inaantay din natin minsan on the day itself, nalalaman na lamang kung papayagan ba yung kanilang request for an executive session o di kaya sila magsasapubliko ng kanilang testimonya. But just the same, ay nakahanda naman yung body ng ICI, maging kaming mga nagko-cover dito o ukol sa mga posibleng mangyari. Si Congressman Roman Romulo ay mayroong sinabing dahilan kung bakit siya humihingi ng executive session. Dahil daw baka ang kanyang mga isisiwalat ay magiging banta sa kanyang buhay. Si Presidential Son Sandro Marcos naman ay meron bang binigay na dahilan? Wala naman siyang ibinibigay so far na dahilan at hindi rin natin natanong kanina kung ano ba yung kanyang reason bakit initially he wanted to have an executive session. Pag-usapan natin. Nagpunta dyan si ng kusang loob. According to Sandro, tingnan nyo kung paano drama tong ginagawa nila. So sabi niya, executive session tayo. Siya nag-request. Okay? Ito namang ICI, tanga rin. Tinanggap. Di ba? Okay. Tapos, sasabihin nila, pagkatapos ng executive session, yung executive session sila lang mag-uusap. So, hindi live. Supposedly live yan eh. Ngayon, pagkatapos ng investigasyon, bigla mong sasabihin, kung hindi ito makakasagabal sa pag-iimbestiga ng ICI, pwede niyong sabihin kung ano na pag-usapan natin sa executive session. Tingnan mo itong plastic na ito. Mana doon sa tatay niya. Yung tatay niya, credit grabber doon sa bridge. Ito naman, ang pinapalabas niya, matino siya. Nagmamagandang loob pa siya. O okay lang. Ilabas ninyo kung ano na pag-usapan sa executive session. Tanga. Puro mga tuta ng ama mo yan eh. Nag-executive kayo, kunwari inimbestigahan ka, tapos maglalabas na lang sila kung ano na pag-usapan sa executive session. So ano mangyayari doon? Malinis ka. Di ba? Hindi panluloko yun. Bakit in the first place, hindi na lang ini-live? Yan ang problema dito sa ICI na ito. Pa-executive session pa kayo. Kaya walang naniniwala sa inyo, mga inutil kayo sa ICI. Inutil kayo. Tanggapin nyo yun ang katotohanan. Magpapa-executive session tapos kunwari gusto mo ilabas at publiko yun na pag-usapan. Tingnan mong loko-loko to. Talagang, itong mag-ama, talagang niloloko tayo mga Pilipino. Ganyan po kababa ang tingin nila sa atin. Pustahan tayo. Bakit hindi ka magpa-imbestiga sa Blue Ribbon? Doon ka mag-request ng executive session. Kasi doon pa lang sa request mo ng executive session, mababara ka na. Kahit maraming tuta na senador, marami ring maninindigan doon, makakwestiyon kang talaga ron. Hindi katulad dyan sa ICI na yan, wala namang boto yan eh. Hindi naman nilagay ng taong bayan yan dyan. Nilagay yan ng tatay mo dyan. Pasahuran ng tatay mo yan. Wag nga kami. Hindi kami adik katulad ninyo, wag nyo kaming niloloko. We are not stupid. Tigil-tigilan nyo yung drama nyong ganyan. Kusang loob, magpapa-imbestiga. Ikaw pa ang malinis? Nagkusa kang loob na nagpa-imbestiga at okay lang ilabas sa'yo after mo magpa-executive session? Malay namin kung anong pinag-usapan nyo ron. Malay nyo, drugs yung pinag-usapan nyo. Hindi po tayo nag-ano, but anything goes there. Anong gusto mo pag sinabi ng ICI, malinis ka, maniwala na lang? Dahil sinabi ng 3 tao na walang nakarinig, ang buong Pilipinas, maniwala na lang? Na yung 3 tao na yun, tinayo ng tatay mo? Hindi ka ba naman loko-loko? Hindi sana. Lahat live na. Kayo ICI, wag na kayong mag-imbestiga kung executive session lang. Tapusin nyo na, alisin nyo na yan. Pero ang nakakagulat doon ay tila after nung request nga niya for an executive session, ay tila biglang naging willing siya. Kumbaga nag-ibang ihip ng hangin at sinabi niya bigla na, sige, kung walang hindi naman ma-jeopardize ang investigation ng ICI, edi go, ipalabas natin sa publiko ang aking naging testimonya. So that's a little bit of something na inaalam din natin, and we will probably ask from the ICI officers here kung bakit nga ba nauwi sa ganun na initially executive and then biglang willing. You know, ultimo bilyonaryo duda. Duda sa kagaguhan nitong adik na to. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Gusto ilabas kung ano na imbestigahan sa kanya. Pagkatapos na sila lang nag-uusap, hindi sinali publiko. Ay, nako kayo. Wag nyo kaming pinagluloko dahil sa totoo lang, adik lang maniniwala sa inyo.
Ewan. Teka muna, ano na nangyari dito sa aking ano? Sige, tuloy tayo. Next po. Ito po, tingnan natin, ha? Sabi dito, ICI in ICU. Nagdedelikado na ang ICI. Azurin reportedly mulls resignation after Babe Singson exit. Pagkatapos si Singson, si Azurin naman magre-resign. Alam mo, tama lang yan. Iwanan nyo na yung ICI na yan kasi sa totoo masisira kayo dyan. Ha? Isipin mo, yung sinabi kong after nyo, sa dulo ng inyong career, ang tatapos sa career ninyo, ang maaalala ng tao, ikaw ay naging member o isa ka sa nag-imbestiga sa ICI. Basang-basa. Sirang-sira po ang imahe ng ICI. Wala pong naniniwala dyan. Even yung mga pinklawan, hindi sila naniniwala dyan. Kunwari lang naniniwala sila. Kasi nga, kinakain nila yung tayo ni Bongbong Marcos. Di ba? Para na lang hindi sumama sa publiko at makalaban nila ang Duterte. Pero wala talagang naniniwala dyan. Tapusin nyo na yung ICI na yan kasi pag nag-resign ka dyan, nag-resign na rin si Azurin, wala na maiiwan. Makapal na lang talaga ang mukha ng tatanggap. Kung sino mang tatanggap na papalit sa inyo. Dahil talagang yan po ay panloloko sa taong bayan. Yang ICI ay insulto sa taong bayan. Magpapagamit ba kayo sa magnanakaw? Ako kung nagpapagamit tayo sa magnanakaw, mas masahol pa tayo sa magnanakaw. Wag po tayong paggamit. Kung wala naman talagang silbi ang ICI, tapusin nyo na. Pwede namang imbestigahan yan sa Blue Ribbon eh. Hayaan na lang natin yung binoto ng taong bayan. Hayaan na lang natin yung nasa konstitusyon, yung nasa batas. Yun na lang. Diba? Imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng House. Anyway, you on live eh. Diba? So, ma-inform ang taong bayan. Huwag kayong magpagamit sa misinformation na planong gawin ng administrasyong ito. So, salute sa'yo. Kung ikaw ay magre-resign. Pero wag mo nang pagtagalin. Kasi the more mong pagtagalin,